Have your way. Yes, Lord. Holy Spirit, fill our hearts and have your way. Yes, Lord. Hallelujah. As we pray, as we wait, hallelujah. As we pray, as we pray, speak your word into our hearts and have your way. Minsan pa, have your way. Hallelujah. Have your way. Yes, Lord. Hallelujah. Have your way. Holy Spirit, fill our hearts and have. Hallelujah. Let us magnify the presence of the Lord. Hallelujah. Sa mga sandaling ito. As we wait. As we wait. Yes, Lord. Hallelujah. And as we pray. Amen, Lord. Speak your word into our hearts and have your way. Minsan pa, have your way. Hallelujah. Habang aking binibigay ang pagkakataon sa ating kapatid, Lord Cholo, God bless you po. Let's continue to praise the Lord sa mga sandaling ito. For the last time, have your way. Pray. Yan ba ang nais ninyo, mga kapatid? Mangyari ang kalooban ng Diyos at hindi ang ating sariling mga kalooban. It is so sweet that the will of God may happen to our lives, to our very experience in this life. Hallelujah. And have your way. Holy Spirit, fill our hearts and have your way. Let us worship the Lord. Can we shout hallelujah? Can we shout praise the Lord? Purihin ang ating Panginoon. Blessed be the holy name of Jesus. Sambahin ka, O Diyos, sapagkat nilinis mo ang aming mga karumihan. Sambahin ka, O Diyos, sapagkat pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan.
Sambahin ka, Panginoong Diyos, sapagkat hindi mo tinitigan ang aming mga pagsalangsang. Ikaw ay naging mabiyaya, ikaw ay naging maibigin at mapagmalasakit sa mga walang kabuluhang tao na kagaya namin. Oh, napakadakila ng iyong biyaya at ng iyong kaawaan, O Diyos. Kung hindi dumating ang panahon na kami ay nakaranas ng iyong pagtawag, we will never recognize your will, O God. We will never be fed by thy word to know your perfect will and to be revealed, hallelujah, together with your Spirit in these last days. Salamat, Panginoon. Buhay ka na sumasa amin palagi. You are the very reason of our existence on this earth. We are nothing without you, Lord Jesus. Tayo manalangin. Aming banal na Diyos, palagi kaming nagagalak na tawagin kang aming Ama. Di ka lamang nasa langit, narito ka rin sa dakong ito. Ikaw ay gumagawa, kumikilos, nangungusap ka sa pusong may ibig, na marinig ang iyong tinig, na pagka aming naririnig ang iyong tinig, mayroong pagbabago sa aming mga buhay. Mayroong pag-aalab sa aming mga kaluluwa na aming nararanasan. Mayroong kakaibang mga karanasan na aming nasasaksihan. Ito'y dahil ang iyong Espiritu ay katotohanan. Ang iyong Espiritu ay realidad. You are showing your ways. You are allowing us to experience thy glory through thy Spirit, O God. You are revealing to us thy thoughts, thy plans, and your plans are great. Hallelujah. Salamat, Lord, sa dakilang pabor, sa dakilang opportunity. This is such a great privilege na matawag ng mga sons and daughters of God na lumalakad sa ibabaw ng lupa, daladala ang patutuo ng iyong katotohanan, ng iyong mga salita, daladala ang kabanalan ng iyong pangalan, O Diyos. Salamat, Lord, before the foundation of the world, pinili mo na kami. Kinabagan mo na kami, Panginoon. Nalalaman mo, Panginoong Diyos, ang aming paglitaw sa ibabaw ng lupa. Nalalaman mo ang katigasan ng aming mga puso. At nalalaman mo rin, Panginoon, kung kailan kami magpapaakay sa iyong kalooban, sa iyong pagtawag. Things have come just perfectly in the right time, Panginoon, in the right place. Salamat sa mga ginamit mo mga instrumento upang kami ay tawagin sa huling mga araw na ito at matutong maglingkod at magmahal sa iyong pangalan, sa iyong mga salita. Pahalagahan ka sa lahat ng mga bagay, no matter what accomplishments we have on this earth, Lord. The greatest thing that we have received is to receive the God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel, sapagkat ikaw ay Diyos na nagpapakilala. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, bayaan ang iyong Espiritu ay minsan pa maglinis ng aming mga imagination, ng aming mga kaisipan. Hayaan mong mahanda ang aming mga puso. May our hearts be established well at thy word, O God. May we stand by faith, O Jesus, not by sight, upang kami, Panginoon, ay tumibay sa huling mga araw na ito, na napakarami ng mga devices ng diablo na ginagawa upang ang aming mga puso ay lansihin. Ang aming mga puso ay lagyan ng mga snare. Subalit hindi ka papayag, O Diyos, sapagkat ang aming mga puso ay naibaling na sa pagmamahal sa iyong salita. You have sent our Lord Jesus for us to be freed from all the bondage of sin and fear on this earth. Wala nang kapangyarihan ng Diyos ng sanlibutan ito sapagkat ikaw ang nagahari ngayon sa aming mga puso at kaluluwa. Kung kaya't, Lord God, pagpalain mo ng iyong banal na pagkilos ang aming gawain, ang aming mga espiritu at kaluluwa, Panginoon, ay akayin mo sa isang spiritual atmosphere. Maranasan ka namin, Lord, sa dakong ito at hindi namin papansinin ang anumang mga kapaguran, kapagalan, mga kagulumihanan na nariyan sa paligid. We will focus our hearts and attentions, O God, sa iyong espiritu na kumikilos at nag-aakay. Tulungan mo lamang kami, Panginoon, sapagkat
Sa lahat ng mga bagay ay nagtitiwala kami sa iyo. Maging ang pangaral ng iyong mga salita, O Diyos, bayaang ang putik na labing ito'y maging marapat na instrumento, O Diyos, upang ang iyong mga pangungusap ay makarating sa mga pusong pinili mo before the foundation of the world upang mag-ingat nito, Panginoon, at mga uhaw sa lahat ng panahon ng kanilang buhay na paglakad sa lupang ito, na hinahanap ka every now and then, Lord God, sapagkat ikaw ang siyang nag-aalab ng aming puso sa pag-ibig na banal. Gabayan mo ang iyong lingkod, Lord, sapagkat wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Ang magagawa ko lamang, Panginoon, buksan ang iyong mga salita, maghanda, Panginoon, ng ipapangaral, subalit ang kapahayagan, ang iyong knowledge, O God, ay hinding-hindi ko maibibigay sa iyong mga anak kung malibang ikaw ang siyang magpahayag sa bawat isa. May every one of us grow in the grace and in the knowledge of God. At hayaan, Lord God, na kami ay patuloy na lumakad sa daan ng matuwid unto the perfect day, O God. What a great blessing to hear thy words. What a great blessing, Lord, to be at thy words. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, inaangkin namin ang iyong pagpapala ay dumating na sa dakong ito, and we will respond accordingly to the preaching of thy word. Kami, Panginoong Diyos, hallelujah, ay iyong akayin sa lubos na banal na pamumuhay sa ibabaw ng lupa with a holy life, holy conversation. Forgive us, Lord, sa lahat ng aming mga sala at pagkukulang. Maging marapat kami, Lord God, tumanggap ng mga pagpapala na iyong mga salita. This is our prayer, Lord, in the name of the Lord Jesus, the Son of the living God. Everyone says amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Tayo ay magbabasa ng kanyang mga salita. Binabati ko po ang lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa gabing ito. Pagbati sa ating mahal na pastor at sa ating kapatid Pastor Abraham na makakasama natin hanggang sa, I believe, anniversary. So, we have enjoyed the Word of God delivered through the gift of our Pastor Abraham. Salamat sa biyaya ng Diyos. So, sa Ecclesiastes chapter 3 pa rin, mga kapatid, ay ibig kong dito natin simulan ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi sa verse 1, To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. James chapter 5. Sabi po rito sa verse 7. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. You also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Can we say amen to the word of God? Tayo malay makakaupo, mga mahal kong kapatid. At hallelujah. So, sa oras na ito ay bago tayo tumungo sa ating itatalakayang paksa, ay ibig ko lamang po mag-update sa bawat isa tungkol sa ilang mga bagay na I believe na i-announce na ating kapatid Brother Sam tungkol sa ating pinaghahandaang joint fellowship. Sa Sunday po ay doon na po tayo magkikita-kita sa Taytay Rizal sa ating venue na gagamitin for the joint fellowship. So may mga reminder lamang po na ibig po naming ipagbigay alam sa lahat. So again, ang program po natin ay magsisimula ng 8:30 ng umaga hanggang 5:30 po ng hapon. So sisikapin po natin na masunod ang mga oras sa program na pagkaisahan ng ating mga mahal na manggagawa para hindi tayo mag-extra charges dahil ang kada isang oras na sosobra tayo ay magkano yung halaga? First Sam, 9,000 ba yun? 9,000 kada isang oras kapag lumagpas po tayo. Kaya ganun din ang ating gagawin kung ano yung pinagkaisahan ng mga manggagawa na kaayusan sa oras.
pagdating sa ating mga waiting time din sa pagbiyahe, ay mag-abide din tayo. Kung 6:30 ang alis natin dito, sikapin po natin na makaalis talaga ng 6:30 para pagdating natin doon ay wala tayong gagawin, kundi manalangin na lang habang naghihintay sa pagsisimula ng ating gawain. So, sa lahat pa ng mga may private cars at sa lahat ng mga transport vehicle na ating gagamitin, kasama na yung mga nirentahan, pagpasok po natin sa entrance gate, may password po na kailangan nating banggitin, lalo na sa mga drivers po, napakahalaga po nito na inyong matake note. So, sasabihin po natin sa guard ay New Life Harvest Church. New Life Harvest Church. So, sa lahat ng mga drivers at passenger, yan po yung ating passcode para makapasok sa venue. And then, i-check din nila yung guest list based on kung saang local church tayo galing. Kaya, banggitin nyo lang kung anong church tayo para ma-check nila at ma-verify. So, nagkaroon din po ng ilang mga changes sa transportation plan. Kagaya na nabanggit ko po nung pauna, may mga designation po na nagbago. For example po si Brother Emmy, sa bus siya nakadesignate. Pero this time ay sa van na ni Brother Mike. So hindi ko na isa-isahin ito mga kapatid, pero I believe informed na po yung mga napalitan ng kanilang designation na sasakyan para hindi po masira yung ating plano. So again, ang ating departure time sa mga meeting places na ating napagkaisahan or napag-usapan ay announce na nakaraang Sunday ay 6:30 a.m. So, handa na po ba tayo sa joint fellowship? Ipag-pray natin ang ating mga manggagawa, mga MC, song leader, at mga preachers lalo na magdi-deliver ng salita ng ating Panginoon. At salamat din sa biyaya ng Diyos dahil ang ating beloved Pastor Jonathan ay makakasama natin sa Sunday. At sa balita ko, Pastor Jack, mangangaral pa din siya. Kaya isama natin sa dalangin ng ating mahal na Pastor Jo. Bagaman may diagnosis na sa kanya, pero walang imposible sa Diyos na ating pinaglilingkuran. At lahat ng mga bagay ay dumadating sa tamang panahon nito. Pag dumating na ang tamang panahon ng mga bagay ng Diyos, ay mayroong layunin ang Diyos kung bakit ito pinapangyari. At ang Diyos ay hindi nagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. Ang modernisasyon ng panahon, ang pagyabong ng social media, ng artificial intelligence sa ating panahon will never change the way God works in the past. And He is even moving greater and greater in these last generations. Sapagkat ang Diyos ay nagpapahayag ng higit at higit. Nagpapakilala sa Kanyang bride ng higit at higit kaysa mga panahong nagdaan. At dapat tayong magalak sapagkat nasa age of intimacy tayo pagdating sa relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. The more intimate you are with our Lord Jesus, the more things are revealed to you sa isang malalim na pamamaraan ng Diyos. That only and God knows. Amen? At dahil sa intimacy na ito, hallelujah, we are prepared anytime the rapture happens. Tama po ba? There is no other way for you to know the hour, the day and hour of the coming of Christ, except that your relationship is intimately held today. Maliban na ang ating mga relasyon sa Panginoon ay palalim na ng palalim sa huling mga araw na ito. Hallelujah. Kaya sa gabing ito mga kapatid ay ibig kong dugtungan ng part 2 yung nasimulan kong ibahagi nung nakaraang ang ating kapatid Brother Hill ay nakaburol dito sa ating bahay-sambahan. At kung inyo pong maalala ay pinamagatan ko pong Seasons of Transition, ang huling binahagi ko po sa inyo. Hallelujah. At nais ko pong ituloy sa pamamagitan ng pag-introduce sa inyo ng ating subtopic. Nakukuhanin natin sa ating binasa sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Very familiar verse po ito sa atin. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven.
So katulad ng lagi po ninyong naririnig mga kapatid, hindi na bago yung verse na ito. Pero kailan nagiging bago sa atin ang salita ng Diyos na laging naririnig at nababasa? Kapag ito'y buhay na naipapamuhay ng kanyang mga anak. Sino rito mga anak ng Diyos? Kung tayo ay mga anak ng Diyos, you should live like sons and daughters of God in these last days. You should act like sons and daughters of a king. Hallelujah. At lagi nating suot ang ating uniforme as the bride of Jesus Christ. So that this world can identify who you are, na hindi ka taga sanlibutan, hindi tayo taga rito sa ibabaw ng lupang ito. So pagsasamahin natin ang verse 1 ng chapter 3 at ang James chapter 5 na binasa natin dito sa verse 8. At pamagatan natin ang ating subtopic na fulfilled purpose and established heart. Isang layunin na naganap o na-fulfill, na pangyari, at isang pusong pinatibay. Amen? So, noong nakaraang, sa part 1 ng paksang ito mga kapatid ay naglay na ako ng foundation regarding sa lahat ng mga bagay na pinapahintulot ng Diyos na ito'y hindi dumarating ng alinsunod sa gusto lamang ng tao. Hindi ito basta-basta nangyayari lang. Lahat ng mga pangyayari dito sa ibabaw ng lupa, just try to imagine from the time na si Adam and Eve ay lumitaw sa ibabaw ng lupa, and what time are we in right now? It's been almost 6,000 years already. Ang nakalipas mula nang naganap ang mga pangyayari sa Garden of Eden, and we are now sa 20th century. Napakarami ng mga nangyari, napakarami ng mga naganap, pero hanggang ngayon naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi kaila sa atin kung papaanong nag-advance ang age ng lupang ito. Hallelujah. Mula sa Adamic age hanggang sa bride age sa ating panahon. Hindi sa atin lihim ang mga bagay na ito, maging ang ating mga naked eye ay saksi kung papaanong ang panahong ating kinabubuhayan ay malayong-malayo na kaysa nagdaang mga panahon, 6,000 years ago. At lahat ng mga nangyari sa nagdaan, ang sabi ng banal na kasulatan, ay hinahanap pa rin ng Diyos sa kasalukuyan. Diba? Ecclesiastes chapter 7. Those things that are past, God requires again today. Sapagkat ang Diyos ang siyang may kapahintulutan sa lahat ng mga nangyari. Ang Diyos ang siyang may disenyo sa lahat ng mga naganap na pagbabago sa ibabaw ng lupa. As we have called this topic na seasons of transition. Ating nakita sa nakalipas na pagtatalakay ng paksang ito na sa transition, diyan mo mararanasan ang hindi komportableng mga karanasan. Kaya nga, inisa-isa natin, di ba, ang pagbabasa mula verses 2 hanggang verses 8, a time to be born and a time to die. Hindi pwedeng pagsabayin ang ikaw ay pinapanganak at the same time ay mamamatay ka rin. There must always be a transition before another season comes in. Ipinapanganak ka muna, then the transition will help you move para kung dumating na yung panahon na ikaw ay kukunin ng Panginoon, wala tayong magagawa, then God appointed a time for you to die. Hallelujah. Hindi yan magsasabay na pangyayari. Laging magkasunod ang mga panahon na yan. A time to plant and a time to pluck. What is planted? A time to love and a time to hate. So hindi pwedeng pagsabayin ang mga season na ito sapagkat God has appointed the right time for these things to happen according to its season. At ang napakagandang sinabi rito, to everything there is a season. At dapat tayong magalak sapagkat lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay nalalaman ng Diyos bago pa ito maranasan ng sino man. At kung meron mang nakakaunawa
ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa silong ng langit ay walang iba kundi kayo na pinalago ng Diyos sa kanyang kaalaman. Di ba? We have heard last Sunday na ang isang matuwid ay lumalakad sa daan patungo sa perfect day. At ang ating paglakad kung papaano ang ibabaw ng lupang ito nasasaksihan natin ang advancement. Hindi pwedeng ang mga gawa ng Diyos ay mapag-iwanan. Ang sabi ng prophet, lahat ng nangyayari sa ibabaw ng lupa ay sa langit muna nangyayari. Nagsisynchronize ang mga bagay at na-development sa langit sa mga nasasaksihan at naririnig na babalitaan natin sa lupa. Aren't you glad? Bago pumutok ang mga malalaking mga balita sa ibabaw ng lupang ito, something has happened sa spiritual realm. And you have the guarantee God controls everything here on earth. Yan ang garantiya na hindi kayo maaano ng kaaway. Yan ang garantiya na hindi kayo magagalaw ng kaaway. Yan ang garantiya kung bakit hindi ka dapat mag-alala if something wrong is happening in you and with you. Sapagkat God has everything to happen according to its season. Amen? Kaya nga yung panahon ng tag-init at tag-ulan ay hindi yan nagsasabay. Walang panahon na mainit at maulan, kundi kung panahon ng tag-init, tag-init. Kung panahon ng tag-ulan, tag-ulan. At lahat ng ito ay ginawa ng Diyos for a purpose. Pag dumating na yung panahon ng tag-ulan, huwag kang magrereklamo kung maulan. May purpose kasi ang Diyos, may layunin siya. At hindi ka pwedeng mag-isip na alang-alang lang sa sarili mo. God is a sovereign God. He's concerned about His nature. Amen? Kaya yung ibang mga bansa na merong 4 na season, di ba, from winter, then transitioning to springtime, then transitioning to summertime, then transitioning to autumn time, autumn season. Hindi natin pwedeng baguhin yung cycle na yan, sapagkat ang Diyos ang nagdesenyo niyan. Hindi natin pwedeng palitan ang season according sa plano ng Diyos. Tayo ang susunod sa season na ipinapahintulot ng Diyos na kanyang dinisenyo. It is not possible for men, hallelujah, na baguhin kung anong disenyo ng Diyos. Kaya nga, di ba, sa Matthew chapter 24, kapag nakita ninyo ang puno ng igos ay namumukadkad na, it's summertime. Time is at hand. At kapag nakita ninyo ang mga puno ay namumukadkad na, dapat natin maintindihan na ang fulfillment ng mga prophecies ng salita ng Diyos ay malapit na matapos. Dahil may simula ang mga prophecy, may panahon ng kaganapan din ng mga prophecy. Nagagalak ba kayo? Hindi magpapasimula ang Diyos ng bagay na hindi niya tatapusin sa dulo. Lahat ng pinapasimulan ng Diyos ay may katapusan sapagkat mayroon siyang dakilang plano. Hallelujah. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass. Ipinapakita lang mga kapatid, we know na yung divine law na inilagay ng Diyos sa mga stars, sa mga planeta, sa lahat ng mga heavenly bodies, nananatili yan. Dahil, try to imagine kung magkakaroon ng sariling direction ang solar system, ayon sa sarili niya, wala na silang kaayusan. Lahat ng galaw ng mga planeta at ng mga heavenly bodies sa kalawakan may epekto dito sa lupa. Kung mag-uumpugan yan, sigurado, we are in great chaos on earth. Our lives can never be as normal as we can see it, the way it is right now. Hallelujah, hindi tayo magkakaroon ng maayos na pamumuhay dito sa lupa. At sasabihin natin, sana hindi na tayo nabuhay. Sana hindi na tayo lumitaw sa ibabaw ng lupang ito, but hindi yan ang gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ay napakaayos. It is so perfect that what we heard last Sunday unto a perfect day is really a reality to come. And, dahil sa kaiksian ng panahon, mga kapatid, yung perfect day, dapat nandyan na tayo sa spirit of the perfect day. Hindi tayo
mag-upgrade pa lang bukas o sa darating na panahon. Ngayon pa lang, you must get into that spirit of the perfect day so your life can be found as perfect as God who called you is perfect. Sabi ng ating mahal na pastor, pag pinag-uusapan ng pagiging perfect man, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na nagkakamali. Hallelujah. Ang ibig sabihin ng perfect man, dumaan sa pagtuturo, sa pagsasanay, sa pagsasansala. Natutunan natin ang lahat ng pagtuturo ng Diyos hanggang ang buhay mo ay madatnan sa katwiran ng salita ng Diyos. That's the perfect man deserve to go to the perfect day. Kaya nga, it's the age of perfection. Ito yung panahon na ang mga anak ng Diyos ay dapat invincible na pagka mayroong mga nangyayaring susubok sa ugali mo, sa character mo, susubok sa iyong mga emotion. You must handle that well already. Sabi ng prophet, hindi naman problema o hindi naman tinitignan ng Diyos yung mga nangyayari sa paligid mo kung magulo o mapayapa. Ang tinitignan ng Diyos kung paano ka nagre-react sa paligid mo. Ang tinitignan ng Diyos yung reaction. Kung magulo ang paligid, what will be your reaction? Would you be righteous still? Kung mapayapa ang paligid, what will be your reaction? Would you be righteous still? Hindi yung mga nangyayari ang mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Kanya, yung reaction natin. Maintindihan ninyo ang bagay na sinasabi ko kung ating naintindihan ang ating binasa. To everything there is a season. Lahat ng bagay ay mayroong kapanahunan. And take note of the next statement. A time for every purpose under heaven. Ang lahat ng mga bagay na dumarating according to its season, meron ding time para ang purpose ng Diyos ay makita natin. A time for every purpose. Natutuwa ako sa isang halimbawa ng isang narinig kong mga ngaral. Nung bumili siya ng alarm clock, pag hawak niya na yung alarm clock, hindi pa niya napupulfill yung purpose ng alarm clock. Hindi dahil hawak niya na ay fulfilled na. No. Kaya siya bumili ng alarm clock para gamitin niya at magising siya sa oras na kailangan niyang magising. Let's say, 5:00 siya lagi. Nag-pass siya or nag-design sa kanyang sarili na magising 5 a.m. every day. So, kinakailangan niya ng tulong ng alarm clock. At ang purpose ng alarm clock, the time of the purpose of alarm clock ay dumadating lang kapag ka nag-alarm na siya sa oras na sinet mo sa kanya. Pero hanggat hindi dumadating ang oras na sinet mo sa kanya, ang purpose ng alarm clock ay hindi nasa-serve. Kaya lahat ng mga bagay ay parang malabo sa atin, hindi natin maintindihan. Nagrereklamo tayo sa kahirapan sa buhay, sa mga sunod-sunod na mga pangyayari na para bagang buti pa ang masama, maganda ang nararanasan sa buhay. Yung mayaman, sila ay patuloy na nakakaranas ng kaginhawahan. Pero tayo na mga matuwid, bride ni Kristo kung tawagin, tayo pa yung naghihikahos, naghihirap at nasa isang sadlak na kalagayan kung minsan. So things doesn't make sense at some point of time in our lives. Hindi natin maintindihan dahil hindi pa dumating ang time na ipinapakita ng Diyos ang purpose. Hallelujah. Hindi pa dumating ang panahon na makita mo yung layunin ng Diyos kung bakit niya pinapangyari ang mga bagay na ito. Kaya nga dito sa verse 10, ang sabi, di ba, na ating binasa noong nakaraan, I have seen the God-given task with which the sons of men are to be occupied. Sa King James Version, I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised in it. So para makita natin yung context nung tinutukoy dito na travail na ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng mga tao para tayo'y sanayin, ito yung mga bagay na ating pinagsusumikapan, our labors. What profit has the worker from that in which he labors? Hallelujah.
So lahat ng mga transition ng season sa ating panahon, ay ang Diyos ang siyang nagpapahintulot para sanayin tayo sa hirap o ginhawa. Kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos sa ginhawa, magmamahal ka rin sa Diyos sa hirap. At naniniwala ako, mga anak ng Diyos, mas mahal ninyo ang Diyos sa panahon na kayo ay nasa sadlak na kalagayan, sapagkat kung kailan ka pa sadlak, doon gumagawa ang Diyos ng higit na mga dakilang gawa na hindi mo nararanasan pag nasa kaginawahan ka. Is that true? So you know God more when you are in suffering than when you are at peace. Ganon ang Diyos nagpapakilala. Kaya ang mga suffering at problema ay blessing po yan sa bride ni Kristo. Blessing yan sa mga nagmamahal sa pangalan ng Panginoon. If we know the purpose of God. Hallelujah. I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised in it. Ilaktaw natin sa verse 14. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Do you believe it? Ano mang ginagawa ng Diyos, ano man ang kanyang nilikha, it shall be forever. Naintindihan po ba natin? Hindi yung tinawag ka ngayon na mapagtagumpay, sa dulo ay hindi ka na mapagtagumpay. Tandaan natin, ang ating pagtatagumpay ay hindi lang nang ikaw ay tinawag ng Diyos. Before the foundation of the world, itinalaga ka na ng Diyos sa pagtatagumpay. Amen? Ang ating tagumpay bilang mga anak ng Diyos ay hindi masusukat kung gaano karaming failures ang ating naranasan sa buhay. Kung gaano karaming mga disappointment, mga kabiguan ang ating naranasan. It can never be measured by the way things or situations in life move in your life. Hallelujah. Pero ang ating pagtatagumpay, ang Diyos mismo ang nagsukat. Na kung saan ang ating Panginoon naroon, duroon ka din. Sa dakong hindi kayang sundan ng dyablo ang mga anak ng Diyos, sa dakong di ka na masisilip ng dyablo, sa dakong di ka niya masusundan, at yan ay sa presensya ng Diyos. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. That is why, hallelujah, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass. Of course, we know na ang heaven and earth will not pass away kasi sabi rito, mananatiling forever. Sa sanlibutan, wala kasing forever eh. Pero sa Diyos, may forever ang kanyang mga gawa. Amen? Pero the way Matthew chapter 24 express, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass. Ipinapakita lang kasi mga kapatid, na mawala na ang mga planeta, mawala ng lahat ng mga creation ng Diyos, pero ang salita ng Diyos, it will never pass away. Yun lang ang gustong ipakita talaga ng banal na kasulatan. Masettle tayo sa Word of God. Because without the Word of God, nothing that exists today will ever exist. Diba sa Hebrews chapter 11, verse 1, by the Word of God, the worlds were created. Hallelujah. And we know that the Word of God was manifested in the flesh. The Word of God became flesh sa John chapter 1 verse 14. Nothing can be put to it, nor anything taken from it, and God doeth it that man should fear before Him. Kaya, hindi natin pwedeng utusan ang panahon. Alinsunod sa gusto natin. Kung panahon ng winter, malaya ang Diyos na paikutin ang sanlibutan sa panahon ng winter. At pagkatapos ng winter, hindi pwedeng diretso ng summer. Kailangang sumunod ang nature, ang creation ng Diyos, alinsunod sa disenyo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay na-express sa pamamagitan ng kanyang creation. Kaya nga, sabi ng ating mahal na prophet, di ba? Kahit uneducated siya, pero tinuruan siya ng Diyos sa pamamagitan ng nature. Kaya nga, ang very first Bible ng ating mahal na prophet ay ang nature. Marami siyang natutunan sa banal na kasulatan, marami siyang natutunan sa salita ng Diyos because of the nature. Hallelujah. Kaya nga sa banal na kasulatan, pwede kang magtanong sa dagat, sa ibon, sa lupa. Tuturuan ka ng creation ng Diyos kung magtatanong ka lang.
Hallelujah. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that man should fear before Him. Ibig ng Diyos na tayo ay makadevelop ng divine fear sa Kanya. Sapagkat kung mawawala ang divine fear o kung ang divine fear ay hindi ma-develop sa ating mga puso't kaluluwa, hindi natin i-respect ang mga season na pinapahintulot ng Diyos sa ating mga buhay. We can never understand why there is time of war and why there is time of peace. Pwede namang lahat ay peace na lang. Pwedeng lahat ng panahon ay puro love na lang. Pwede namang lahat ng panahon ay puro pagbibuild at pag-heal na lang. Pero magiging vanity lahat ng mga nabanggit ko kung hindi ng Diyos ipapahintulot yung contrary na season sa mga bagay na yon. Katulad ng lagi nating naririnig, hindi ninyo maiintindihan kahit 1,000 pagkakataon o 1,000 beses ko pa sabihin sa inyo ang salitang matangkad. Kung hindi natin alam kung ano yung pandak, hindi natin maiintindihan yung matangkad. Kaya nga, di ba, one time sabi ko sa inyo, kayo ng mga magaganda at mga gwapo, huwag kayong masyadong confident sa inyong mga sarili. Dahil hindi kayo magiging maganda at gwapo kung walang pangit. Naintindihan po ninyo? Kaya sa mga gwapo at magaganda, panahon na magpasalamat kayo sa mga pangit. Hallelujah. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Hindi para ibaba yung mga pangit. Anyway, mga anak ng Diyos, hindi naman kayo marunong tumingin ng pangit. Dahil kung paano tumingin ng Diyos sa mga makasalanan kagaya natin, sa mga maruruming kagaya natin, pinatawad pa rin niya tayo. Yung hindi karapat-dapat ay pinaging dapat niya. Dahil ang Diyos ay hindi nakatingin sa iyong tangkad, sa iyong kisig, sa iyong ganda, at sa iyong katatagan sa buhay. Ang Diyos ay nakatingin sa iyong puso na nagpa siyang maglingkod sa Kanya at kilalanin ang Kanyang kalooban sa buhay mo. Hallelujah! Kaya salamat sa Diyos sapagkat ang Kanyang mga salita ay talagang mananatili magpakailan-kailanman. Mahirap manangan sa isang entity na pabago-bago. Napakahirap ng isang kalagayan na ang mga desisyon sa buhay ay pabago-bago. But if you wanted to be guided with your decisions in life, hallelujah, unahin natin palagi ang mag-inquire sa Panginoon. Hallelujah. So hindi natin maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng lupang ito, maliban na dumating yung time na ang purpose ay ina-unveil sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Kagaya ng ating nabasa na noong nakaraan, di ba? Na para bagang ayaw ng Diyos tayong makaunawa. Pero pag nang dumating ang ating Panginoon, ang ibig pala ng Panginoon, mapulfill ang Kanyang purpose na baka yung mga hindi dapat makakita ay makakita, yung mga hindi dapat makarinig ay makarinig, yung mga hindi dapat, hallelujah, lasap at makaunawa ay makaunawa, na para bagang ipinagmamaramot ng Diyos ang kingdom of heaven. Pero alam natin na kahit maintindihan ng sanlibutan ng mga hiwaga ng kasulatan, they will just trample it. Hindi ito mahalaga sa kanila, pero sa inyo, mula sa kaliit-liitan hanggang sa pinakadakilang mga bagay ng Diyos, ito'y napakahalaga sa bawat isa na kinahabagan ng ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga sa huling mga araw na ito, mga kapatid, ay hindi tayo magpa-apekto sa panahon, sa kalagayan at kondisyon ng panahong ating kinabubuhayan. Pero kung meron mang magiging apekto sa iyo, you must be affected by being spiritually minded, not social media minded. Diba? Hallelujah! Dahil sa social media, makikita ninyo, ang mga tao ay lalong nagiging wild sa ating panahon. Papansin niyo ba yan? Lahat pwede nang sabihin ng tao sa social media, lahat pwede na niyang i-express ang kanyang galit. Wala na sa kaayusan ng mundong ating kinabubuhayan, mga kapatid. Ang mga tao ay wala na sa kaayusan. Pero ang mga anak ng Diyos ay nanatili tayo sa kaayusan sapagkat ang salita ng Diyos ay minamahal natin anuman ang nangyayari sa ating paligid.
Hallelujah. So dito sa verse 12, I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives. Anong ibig sabihin dito na I know that nothing is better for them than to rejoice? Dahil nga pinag-uusapan natin ang seasons of transition, yung pagpapalit-palit ng mga panahon sa ating buhay. Hallelujah! At ang transition ay isang painful process yan. Bago ka makarating sa panibagong season ay dadaanan mo talaga lahat ng mga kabigatan. At kinakailangan mong tiisin lahat ng mga kaakibat na bigat nun. Just like kapag ka, hallelujah, from summertime ay malapit na uling mag-winter, di ba? Kapag ang summertime ay mag-i-expire na, alam natin yung may mga puno na during autumn ay nagpapasimulang maglagas ang mga dahon hanggang pagdating ng winter ay mga mukhang patay na. Pero hindi natin nakikita behind doon sa mga puno na yun na mukhang patay during winter ay yung buhay nandoon sa ugat. Amen? Dahil may mga puno sa mga malalamig na mga bansa na yung dagta niya during summer, di ba, during springtime, kaya yan muling nag-bloom, muli yan na mumukadkad sa mga dahon, humihitik ang dahon, dahil yung dagta ay nagpapasimula uling umakyat sa mga kaliit-liit ang bahagi ng puno during springtime. At magugulat na lang tayo, yung patay na puno during winter ay magpapasimulang gumanda uli ang itsura na buhay uli. Pero hindi natin naintindihan bakit yung patay during winter ay buhay na buhay at the start of springtime hanggang summer. Pero pag patapos na ang summer, ay malalagas uli ang mga dahon. May nangyayari kasi behind na hindi nakikita ng ating mata. At ang Diyos ang siyang may gawa noon, mga kapatid. Ano man ang nangyayari sa mga punong na describe natin na gano'n ang kalagayan sa pagpapalit ng mga season, ang Diyos ang may disenyo niyan. Mayroong kapangyarihan ang Diyos. May divine law na nilagay ang Diyos. Divine order na nilagay ang Diyos sa mga creation niya. Hallelujah. Hindi natin maiintindihan libang tayo nasa inspirasyon ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 2, kung ating pupuntahan ng ilang sandali, ay ganito ang ating mababasa. Verse 10. But God has revealed them to us through His Spirit, yung mga bagay daw na hindi natin nakita, narinig, ni pumasok sa ating mga puso na inihanda na ng Diyos. Hallelujah, nang pauna pa, inire-reveal ito ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So, bakit ang mga propeta ng Diyos ay na-describe nila ang kalagayan ng tao, ang kalagayan ng nature? Bakit naisulat ni Moses ang mga bagay na nangyari sa Garden of Eden na ilang daang panahon bago siya, or ilang libong panahon bago siya lumitaw sa ibabaw ng lupa? Paano nalaman ni Moses ang mga bagay na yon maliban ng Espiritu ng Diyos ay mag-inspire sa kanya to write things that have passed? We can never know, we can never understand the work of God without His Spirit. Lalo't ang Diyos ay naglagay ng eternity sa puso ng tao. He has put worlds into the heart of man para ang tao hindi makakalala kung anong mangyayari sa kanya sa bukas, kung ano ang mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng lupa na para bagang tinatakpan talaga ng Diyos. Napaka-misteryoso ng ating Diyos. Kaya nga ang perfect will ng Diyos ay tinawag sa Ephesians na mystery of His will. Dahil ito'y para lang sa mga anak niya. Iniingatan ng Diyos ang kanyang mga plano para sa kanyang mga anak. Amen? And there is a right time to reveal the secrets of God. Hallelujah. God has revealed them to us through His Spirit. Kaya napakahalaga po mga kapatid na from justification, we are moving to sanctification, we are moving to the baptism of the Holy Spirit. Kasi hindi tayo mabubuhay sa ibabaw, hindi natin magagawang ipamuhay ang character ng Diyos sa ibabaw ng lupa. God can never walk again on earth
without His children, hallelujah, baptized by the Holy Spirit. Kung hindi tayo mababaptize ng Holy Spirit, kung hindi mananahan ng Espiritu sa atin, hindi makakalakad na muli ang Diyos sa ibabaw ng lupa. Because God is known on earth dahil sa buhay ng kanyang mga anak. Amen? But you see, the world can never recognize it. Kung ang ating Panginoong Jesus nga na anak ng buhay na Diyos ay hindi nila nakilala. Sila ay namangha sa mga himala at kababalaghan na ginawa ng Panginoong Jesus, but they have failed to realize and to accept the truth that Jesus Christ is a Son of Man, or is a Son of God, is the Son of God. Hallelujah. Hindi siya nakilala ng kanyang sariling kanya. For the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. Kaya nga sa pamamagitan din ng Espiritu ng Diyos kasama ng ating Espiritu, hallelujah, napagkilala natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. Only by the Spirit of God can every one of us be identified as children of God. Hallelujah. For the Spirit searcheth all things, yes, the deep things of God. Maraming mga malalalim na bagay ang Diyos na hindi natin kayang unawain, liban na tayo'y mapuspos ng kanyang Espiritu Santo. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Kung naintindihan ng tao yung mga ginagawa ng kanyang kapwa-tao, paano siya kumain, paano siya mabuhay sa ibabaw ng lupa, paano siya magsalita, ang sungit niyan, ganito, ganyan, ang tapang niyan, magagalitin niyan, etc., etc. Naintindihan ng espiritu ng tao, ang espiritu ng kanyang kapwa-tao. That is why, ang mga bagay ng Diyos ay maiintindihan din lang sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ng Diyos ay wala sa tao, hindi po niya maiintindihan kahit anong sigaw ng pangangaral dito. Kung walang Espiritu ng Diyos sa mga tagapakinig, hindi natin maiintindihan ang mga bagay ng Diyos. Bakit ang Diyos? He has created darkness. Hallelujah. He has made peace and He has formed evil. Hindi natin maiintindihan. Things will be very vain and unclear sa atin kung walang Espiritu ng Diyos na magpapaliwanag. Kaya nga ang mundong ito, mga kapatid, ang naintindihan lang nila, mabait ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Tama naman. Pero hindi nila kayang tanggapin na ang Diyos ay mabagsik sa mga masasama. Ang Diyos ay pumapatay ng mga masasama. Ang Diyos ay pumapatay ng mga kalikuan. Hindi nila kayang tanggapin sapagkat wala silang Espiritu ng Diyos na magkukondisyon ng kanilang puso kung bakit kailangan gawin ng Diyos ang mga bagay na ito. Dahil kung ang Diyos ay kilala lang natin na Diyos ng pag-ibig, di alisin na natin ang Judgment Day. Bakit kaya may Judgment Day? Bakit may isusugba ang Diyos sa lake of fire? Alisin na natin ang mga bagay na yon kung ang Diyos ay Diyos lang na mangingibig. But ang sabi ng banal na kasulatan, as many as I love, I rebuke and chasten. At ang sabi ni Haring Solomon, hallelujah, sa Ecclesiastes chapter 7 verse 5, it is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the songs of fools. Amen? Natutuwa ba kayo pagka tinuturuan tayo ng Panginoon? Dahil pag nagtuturo ang Diyos, mayroong natutuwid sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga, balikan lang natin ang Ecclesiastes chapter 3, no? Ang sabi rito sa ating binasa, verse 12, I know that nothing is better for them than to rejoice. And we know na yung kapag ang tao ay nasa rejoicing, that is a spirit of worship. That is a spirit, that is a state of praising. Kapag lagi kang nasa state of worship, nasa state of praising, kahit mga dull moments, kahit mga malulungkot at mga sadlak na kalagayan, even sa mga failures mo, you have learned to praise God. You have learned to rejoice. Dahil hindi naman lahat ng gagawin ng tao ay aasenso. Hindi lahat ng gagawin natin ay magsasucceed.
May mga panahon na pinapahintulot ng Diyos na magfe-fail ka, pero mag-fail ka man o magtagumpay, you are always in the state of rejoicing. Handa kang magpasalamat sa Diyos. Pag ang tao hindi na nagre-rejoice, pag ang tao wala na sa spirit of rejoicing, hindi niya na kayang pasalamatan ang lahat ng mga bagay. Dahil ang taong masaya, marunong magpasalamat. Mabuti man o hindi mabuti ang kanyang nararanasan sa buhay. Kaya nabibili mo ang mga gusto mo o hindi, kaya nabibili mo yung mga nabibili ng mga mayayaman sa lupa o hindi, masaya ka pa rin na nagpapasalamat sa Panginoon. Ang hirap kayang manalangin sa Panginoon na ang puso mo ay hindi mo pagpasalamat. If your heart is not thankful, grateful, then what is the condition of your heart? Isn't it that you will be under a rebellious spirit? Di ba? Dahil paano magpapasalamat ang isang taong ang espiritu niya ay rebellious? Pero ang mga anak ng Diyos, tinuruan tayo magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Dati tayong mga masasama, dati tayong mga makasalanan, pero biniyayaan tayo ng Diyos. Inalis niya ang ating mga critical spirits. Na lahat na lang, mga konting pagkakamali ay masyado tayong critical pagka tayo nagre-react, di ba? Pero salamat sa biyaya ng Diyos, we have learned to observe things at gawin kung ano ang marapat sa harapan ng Diyos. Dahil gustuhin man natin o hindi, hallelujah, hindi natin pwedeng pasunurin ayon sa gusto natin ang mga situation. Ipapahintulot at ipapahintulot talaga ng Diyos ang mga pangyayari para subukin ka kung ano magiging reaction mo. Dahil there is a time for every purpose of God. Hallelujah. There's a time for every purpose of God. Sa Ecclesiastes chapter 7, verse 13, consider the work of God, for who can make that straight, which He hath made crooked. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Sino daw ang makakapagtuwid ng bagay na ginawa ng Diyos na liko? Consider the work of God palagi. Pag mayroong mga nangyayaring hindi kaaya-aya, consider the work of God. Kapag mayroon tayong mga naririnig ng mga pagsaway, pagre-review, consider the work of God agad. Backsliding is not a solution. Offenses or being offended is not a solution. The solution is when you consider the work of God, you will be thankful at the end of the day. Hallelujah. Dahil nasa shaking na tayo sa huling mga araw na ito mga kapatid, nararamdaman nyo ba ang shaking? Pag busy kayo sa social media, hindi ninyo mararamdaman ang shaking sa mga mananampalataya. Bakit? Kung busy ka sa social media, do you think you are with the Spirit of the Lord or you are with the Spirit of the world? And when you are with the Spirit of the world, mapapansin ba kaya natin ang diablo ay gumagawa na ng pandaraya? O kapag ka nasa Espiritu ka ng Diyos, mahahayag pa lang sa'yo ang mga pandaraya ng diablo. Matthew chapter 24, hallelujah, sa huling mga araw na ito, isn't it that sa pagparito ng Panginoon may mga tanda? Wag lang natin sabihin ang mga tanda ay ang mga natural occurrences, ang mga false prophecies na lumilitaw sa ating panahon, mga false teachers, false prophets. Hallelujah. And they're claiming as Christ sa ating panahon. Hindi lamang po yun. Baka ating nalilimutan. Ang sabi ng banal na kasulatan, the heart of many shall wax cold. Hallelujah. Sa madalas, salamat sa mga salita ng Diyos, sa kanyang mga binangon ng mga manggagawa. Naiingatan tayo sa mga false na mga prophets and teachers. Pero, papaano tayo pag nag-iisa na lang tayo pagdating sa social media? Yung lakas at kapangyarihan mo kaya pag naririnig mo yung mga false teachers, ganun pa rin pagka nasa spirit of the world tayo. Kapag lantad tayo sa social media, lantad tayo sa lahat ng mga gawa ng sanlibutang ito, ganun ka pa rin kaya ka-invincible o hindi mo na napapansin? This is just an observation mga kapatid.
Ang panlalamig ng marami mga mananampalataya ngayon ay dahil sa kabisihan nila sa social media. Maraming mga nakakagiliw at mga nakakaaliw sa social media ngayon na pampaubos ng oras. Hindi mo napapansin, marami ng panahon na allocate mo sa social media. Ang social media, hindi naman yan masama kung tama ang paggamit mo. Ang trabaho, hindi yan masama kung tama ang iyong pagtatrabaho. Ano mga bagay na ginagawa ng tao dahil ito yung panahon na the tree of the knowledge of good and evil, nagmamanifest yan sa ating panahon. Hallelujah. But we have to discern what is good and what is evil. Kasi sa iyong paghawak, dyan mo mararanasan yung good and evil. Sa iyong paggamit, dyan mo mararanasan yung good and evil. Nangyayari yan, mga kapatid. Pero ang mga puspos ng Espiritu, you know how to discern when it's time to stop. Napakagaling ng dyablo kung paanong agawin ang atensyon ng mga, lalo ng mga young people ngayon, even nga mga magulang ay busy-busy na rin sa kaka-Facebook, Instagram, TikTok, di ba? Gaano karaming mga matatanda sa sanlibutan yung sayaw ng sayaw sa TikTok. They are in the spirit of this world. And the sons and daughters of God should discern. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ito yung sandata ng dyablo ngayon na hindi napapansin ng mga mananampalataya. Nang ako ay bata pa sa paglilingkod sa Panginoon, very prevalent pa mga magulang noon. Lalo na pagkadating ng mga hapon, lagi kong nakikita mga magulang natin noon, basa ng Bible nila. Di ba? Pero mga kabataan kaya ngayon, kung bakit malalakas sa pananampalataya ang mga nauna sa atin, mga magulang sa pananampalataya, dahil sila'y hitik na hitik sa salita ng Diyos. Dahil sila'y masipag sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero ngayon, ang daming mga nanghihina sa pananampalataya dahil busog na busog sa mga bagay sa social media. So we have to discern that. Kaya nga yung paalala sa atin noong nakaraang Sunday, kung paano nag-a-advance ang technology, dapat mag-advance din tayo sa spiritual na mga bagay. Dahil mga kapatid, papayag ba ang Diyos na nag-a-advance ang sanlibutan at ang kanyang mga gawa ay hindi? We should be synchronized kung paano ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa. Ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa Ephesian Church Age, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, Philadelphia, hanggang Laodicea, makikita natin ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos ay tumatapat sa mga ginagawa ng kaaway sa bawat kapanahunan ng iglesia. And we are already at the flying age. And this world is already, nasa astronaut age din sila. Na ine-explore ng panahong ating kinabubuhayan, nagpapaligsahan. Ewan ko lang kung, hallelujah, yung trip to Mars o yung relocation sa Mars ay mayroon pang posibilidad dyan. But you see, ang panahon na ating kinabubuhayan, mga kapatid, yung season na nandito sa ibabaw ng lupa, yung pag-increase ng knowledge, nariyan yan, nakikita na natin, nababasa natin, nasasaksihan natin. Pero how about our spiritual life? Nag-i-increase ba tayo pagdating sa mga gawa ng Diyos? Nadadiscern ba natin na meron din pangyayari sa mga spiritual na bagay? O nananatili lang tayong inline sa mga bagay sa sanlibutan? Kaya nga diba, every time na tayo ay minumove ng Diyos at ang transition ay nakakatulong sa atin para i-move ka from your comfort zone going to where you are supposed to go ayon sa kalooban ng Diyos, tumutulong ang transition na yan no matter how painful would that be. Hallelujah. So, sa ating panahon, di ba? Ewan ko kung nakita nyo na yung may mga mga AI robot na nagpipreach na rin ngayon. Napakinggan nyo na ba yung preaching nila? Mas magagaling sila mag-preach. Ang mga bagay na malalalim ng Diyos ay pinagagaan ng dyablo. Para ang mga kahit ang mga anak ng Diyos ay dayain at manlamig sa paglilingkod sa Diyos. Pag inagaw ng dyablo ang ating panahon, inaagaw niya rin ang lahat ng mga gawa ng Diyos sa buhay mo.
ng pasimula na ikaw ay tinawag. Kaya merong mahalaga sa time. Walang magawa ang kaaway. Nasa tripling paggawa at pagkilos na siya ngayon, kaya yung time ng mga mananampalataya ang kanyang inaatake. Diba? Ang ating panahon ay panahon na maraming mga scheme kung paano kang mabilis yumaman. Panahon na nagde-develop, nag-i-improve ang science and technology. But how about our spiritual life? Nag-a-advance din ba tayo? We have heard na ang Diyos ay nagbibigay ng mga information. Maaring ang iglesia ay hindi sanay sa terminology ng prophet, but the Bible says, grow ye in the grace and in the knowledge of God. Maaring ginamit ng prophet yung salitang information, but we know, ang tinutukoy ng prophet ay walang iba kundi ang knowledge of God. At sa binasa sa atin sa aklat ng Proverbs noong nakaraang Sunday, hallelujah, ang knowledge of God ay hindi mo rin mapapakinabangan kung hindi ka kikilos para taglayin ang unawa. When you have the knowledge of God, move. How can you be wise if you don't move according to the knowledge of God? Kaya nga sa pagkilos mo, hallelujah, get wisdom. And from getting wisdom, get understanding. Sapagkat kahit tambakan tayo ng mga information galing sa Panginoon, kung walang Espiritu Santo, yung information na yan ay mawawala ng saysay, hindi mo yan magagamit. Kaya nga kahit gaano kakomplikado ang technology sa ating panahon, pag na-experience mo na yan, yan ang pinakamadaling paraan para maintindihan mo ang principle behind these technologies. Unless ma-experience mo yung mga development sa siyensya, sa technology ngayon, hindi mo maiintindihan ang very complicated, very complex na structure ng mga development na yan. At ganun din sa Espiritu ng Diyos. Ganun din sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Kung ang Espiritu ng Diyos ay hindi tutulong sa atin para maintindihan, maunawaan ang mga information na ipinapakaloob ng Diyos sa ating panahon, ay mawawalan ng saysay yung mga information na yan. Magiging reciter ka na lang. I know the just shall live by faith. Oh, you know it, but do you have the experience? I know that sanctification is a must. Oh, for sure. Kahit i-recite mo mga verses niyan, but do you have the experience of being sanctified? Oh, I know the Holy Spirit baptism, the Holy Spirit indwelling. Pwede kang mag-recite ng mga verses patungkol sa indwelling of the Holy Spirit by knowledge, by information. Hallelujah. But do you have the Holy Spirit baptism? That's the question. May karanasan ka ba? Hallelujah. So balikan lang natin itong Ecclesiastes chapter 7 verse 13. Consider the work of God, for who can make that straight which He hath made crooked? In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. Pagka maganda ang nangyayari sa ating negosyo, sa ating pag-aaral, sa mga bagay na ginagawa natin, masaya tayo. Pero pag medyo nalulugi ang negosyo, medyo nawawalan ng kliyente, medyo matatanggal ka na sa trabaho, hallelujah, kapag medyo babagsak ka na sa pag-aaral, kapag tila may kabiguan na sa iyong harapan, ang dami na nating mga question. Bakit? Diba? Ang dami nating mga tanong. Bakit nangyari ito, ganito, ganyan? Pero nung pinagpapala ka ng Diyos, hindi mo man lang natanong kung anong purpose ng Diyos, bakit Kanya pinagpala. Kasi ang tao, madalas ang gusto natin yung hamig lang hamig, di ba? Tanggap lang ng tanggap. But don't you know, ang purpose mo kabataan, hindi lang para magtapos ng pag-aaral, magtrabaho, mag-asawa. Ang purpose ng Diyos sa iyo ay dapat mong maintindihan habang nandito ka sa ibabaw ng lupa. Dahil mapapaisip ka kung mabubuhay ka ng 50 years lang sa lupa, 70 years, 90 years, yan lang ba talaga yun? Bukod sa maiksi, yung 90 years ba, ikakain mo lang ba yan dito sa lupa?
Ibibuild mo lang ng house dito sa lupa? O may purpose talaga ang Diyos kung bakit ka lumitaw sa ibabaw ng lupang ito? Diba? Hallelujah. In the day of prosperity, be joyful. Kaya nga, kapag ka maganda ang bunga ng iyong mga pinagpapagalan, hindi ka pinagbabawalan ng Diyos maging masaya, mag-rejoice ka. Pakainin mo ang buong iglesia, di ba? O unang sahod mo, ibigay mo sa Panginoon, hindi ka pagbabawalan ng Panginoon. Hallelujah. But in the day of the adversity, doon natin laging sanayin ang ating mga espiritu at kaluluwa na consider the work of God. Pag merong bagay na nangyayaring hindi maganda, don't let negative spirit moves into your spirit. I-consider mo lagi ang Panginoon. Magagawa ba natin yan, mga kapatid? Pag may kabiguan, consider mo agad ang Panginoon. Pag hindi mo naabot yung expectation mo, consider mo agad ang Panginoon. Di ba? Yung mga gustong-gusto makapag-abroad dahil there's no other way to build house, to buy cars, to do things na nagagawa ng mga mayayaman. Pero nag-fail ka. Huwag ka magpakamatay. Consider mo muna ang Panginoon. Bakit nangyari yung mga bagay na yon? At ikaw ay masasatisfy sa mga pagtugon at pag-akay ng Panginoon. Dahil may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit na hindi naman gusto ng Diyos para sa atin. God also had set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. So you see, ang Diyos ang siyang nagtalaga ng season ng prosperity, siya rin yung nagtatapat sa season ng adversity sa buhay ng tao. Anong layunin ng Panginoon? To the end that man should find nothing after him. Para hindi mo malaman kung ano ang mangyayari sa susunod. Just try to imagine kung ang tao alam niya yung mangyayari sa araw ng bukas niya. Would he find way to trust the Lord? Would his faith be built upon the Word of God? Kung halimbawang alam mo na magsasucceed ka sa ginagawa mo, magtitiwala ka pa kaya sa Panginoon? Iaasa mo pa kaya ang iyong bukas sa Panginoon kung alam mo na ang darating? Of course not. Sadyang dinesenyo ng Diyos na wala kang idea kung ano ang susunod na mangyayari sa anumang pinagpapagalan mo upang matuto kang umasa sa Panginoon. We don't have any idea. Kahit naman yung panahon na ikaw ay kukunin na ng Panginoon, hindi mo alam kung kailan yan, di ba? Meron bang nakakaalam dito? January 25, 2025, kukunin ka na ng Panginoon. Maaaring ipahayag sa iyo ng Panginoon, nalalapit na ang iyong araw, pero yung exact day and time, ang magagawa mo lang ay magpasalamat sa Panginoon at ipagkatiwala ang iyong bukas sa Kanya. All things have I seen in the days of my vanity. There is a just man that perisheth in his righteousness. Meron daw matuwid na namamatay sa kanyang katwiran. Nabubuhay ng maayos, mabuti naman ang kanyang pamumuhay, hindi nag-aagrabyado ng kahit sino. But time is coming na siya'y namamatay, napaperish. At meron namang wicked man, meron namang masama na humahaba ang buhay dahil sa kasamaan niya. Hindi mo maintindihan. Tapos, dahil hindi mo maintindihan, nananalangin ka na, Panginoon, bakit itong kapitbahay ko na kay sama-sama, ang haba-haba ng buhay, ang tagal-tagal ng buhay, kailan kaya itong mamamatay at mawawala sa landas ko dahil masyado nang naapektuhan ang buhay ko dito. Nabubuhay naman akong mabuti, mapayapa, hindi ako nag-aagrabyado, pero itong kapitbahay ko, itong drug addict pa wala naman akong ginagawang masama, ako na lang yung laging pinagbubuntunan araw-araw na lang, kailan kaya mamamatay? Pag hindi mo talaga naintindihan ang plano, ang purpose ng Diyos sa buhay mo, ganon at ganon lagi ang magiging reaction mo. Pero kung ikaw ay, hallelujah, nagpahalaga sa salita ng Diyos at puspos ka ng Espiritu ng Diyos, may kapayapaan ka pa rin. Kahit pa, ikaw na lang yung matino at lahat ng kapitbahay mo puro drug addict na. Sumasampalataya ba kayo? At kung hindi man ipahintulot ng Diyos, may paraan siya para alisin ka sa lugar na magulo. May paraan siya para ikaw ay
alisin sa mga dako na hindi maayos na dapat pang panatilihin ng mga anak ng Diyos. That's exactly what God is going to do. Hallelujah! Habang ang panahon, ang technology ay nag-a-advance din ang kasamaan sa ibabaw ng lupa. At kung papaanong hinatulan ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, hindi maaaring ang panahon natin na mas masama kaysa Sodom at Gomorrah ay hindi makaranas ng judgment ng Diyos. Kaya nga, bago linisin ng Panginoon ang mundong ito sa kasamaan, ay i-relocate muna tayo sa ating tunay na tahanan, mga kapatid. Excited na ba kayo? Are you waiting patiently for the coming of the Lord? Kaya kung nahihirapan kayo sa mga kapitbahay ninyo, magtiis-tiis muna tayo dahil may ginagawa ang Diyos. I should say, believe, have faith. May ginagawa ang Diyos. Hindi habang panahon, mahirap ang buhay mo. Hindi habang panahon, nasa karamdaman ka. May panahon na iaangat tayo ng Diyos, hallelujah, upang tayo ay patakasin niya sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Do you believe it, my beloved brothers and sisters? Do you believe it? Time is at hand. The coming of the Lord is at the door. Hallelujah. Kaya nga, ine-exercise tayo. Hallelujah. Sa mga transition ng mga kapanahunan ay sinasanay na tayo ng Panginoon. Verse 16, be not righteous overmuch, neither make yourself overwise. Why should you destroy yourself? Alam mo kasi kapag ka sobrang righteous ka na, hallelujah, hindi ka na nagpapaturo. Hindi ka na willing magpaturo sa mga bagay na dapat pang ituro sa iyo ng Panginoon. It is regardless of how long you've been serving the Lord. Kahit pa 47 years ka na, kahit 50 years ka na naglilingkod sa Diyos, we should possess the spirit of humility at all times. Kopyahin natin, pamarisan natin ang karakter ng ating Panginoon na siya'y naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ano yan? Ang pagsunod hanggang pinakasadlak na kalagayan sa buhay ay hindi mo magagawa without the spirit of humility. Hallelujah. That's why kapag ang tao ay sobrang nagpapakatalino sa salita ng Diyos, nagpapakamatuwid, hindi niya alam, nasa destruction ang kanyang buhay. Meron nga nagtanong, lahat ng tao tinakdaan ng Diyos kung kailan siya mamamatay, kung kailan siya kukunin, di ba? Lahat tayo. Tinakdaan tayo ng Panginoon. Pero ang nagiging kagalakan natin, dahil meron din ang salita ng Diyos sinasabi na hindi lahat tayo mga tutulog, kundi merong mga dadatnan na buhay. Sino rito sumasampalataya? Nadaratnan tayong buhay ng Panginoon. Yan ang ating living hope, di ba? Pero kung hindi yan ang kapahintulutan ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, rejoice! Hallelujah! Magpasalamat ka pa rin at magalak ka kung anong pinapahintulot sa iyo ng Diyos. Dahil kung nasa ganoon ka ng kalagayan at kondisyon ng iyong espiritu at kaluluwa, you are invincible at all times. You are invincible and overcomer of this age. Hindi ka magagalaw ng kaaway, hindi mababago ng dyablo ang kapasyahan mo na sumunod sa Diyos noon. Hanggang ngayon, yan ang pagpapasya mo, no matter what happened. Hallelujah. Be not over much wicked, neither be thou foolish. Why should you die before your time? See? Mayroong mga namamatay bago dumating ang itinakda ng Diyos sa kanila. Dahil sa sobrang pagpapakamatuwid, dahil sa sobrang pagpapakasama. Lahat ng sobra hindi maganda. Tama po ba? Kaya mas maiging sabihin mo ngayon na, Panginoon, marami pa akong kulang, punuan mo pa ako. Panginoon, hindi pa ako sakdal sa marami mga bagay, hindi pa ako ganun ka-mature. Hayaan mong mag-mature pa ako ng mag-mature. Kaysa naman sabihin mo, mature na ako, wag mo akong tuturuan, matanda ako sa iyo, etc., etc. Mas magaling ako sa iyo, mas kabisado ko ang 7 church ages, may 7 thunders pa nga may 7 seals pa nga No matter how, hallelujah, how much you say anything na magpapakamataas ka at magmamalaki ka, it doesn't matter. What matters is, kilalanin mo ang posisyon mo sa katawan. Kung ikaw ay tinawag na mata, gawin mo yung function mo bilang mata. Kung tinawag ka na
tenga, gawin mo ang function mo bilang tenga. Wag nating gagawin yung function na hindi natin function. Hallelujah. Para hindi tayo mahulog sa ganitong kalagayan na we are over righteous or over wicked. Dahil ang Diyos ang may hawak ng ating mga buhay, ang Diyos ang nagpapasya. It is good that you should take hold of this. Amen? Dapat nating panghawakan at ingatan ang mga bagay na ating naririnig ngayon. Yes, also from this withdraw not your hand, for he that feareth God shall comfort of them all. Wisdom strengtheneth the wise more than 10 mighty men which are in the city. Amen? Kaya nga, yung information, yung knowledge of God, sinasamahan niya ng Espiritu ng Diyos para ikaw ay kumilos alinsunod sa knowledge of God, alinsunod sa information na ibinibigay ng Diyos sa iyo. And that becomes a wisdom. Hallelujah. Knowledge with understanding is equivalent to wisdom. Hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala kang understanding of the information from the Word of God. That is why you cannot build house if you don't understand the knowledge of how to build house. Alam mo nga yung semento, alam mo nga yung hollow blocks, alam mo nga yung bakal, hindi mo naman naintindihan kung paano gagamitin yung mga bagay na yon. Hallelujah. Baka mamaya maghukay ka ng pundasyon, tapos nagpasimula kang mag-asentada, tapos nasa labas yung bakal. Of course, may tamang placement yung mga materyales na yan para tumibay ang bahay. Pag hindi mo yan naintindihan, you are not a wise builder. Hallelujah. Wisdom is strengthened the wise more than 10 mighty men which are in the city. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, with a wise counsel, you shall declare your war. Kapag ikaw ay mayroong payo na full of wisdom from the Word of God, pwede mo nang hamunin ng dyablo. Pwede mo nang hamunin ng digmaan ng kaaway. Sigurado may pagtatagumpay ka dahil hindi ka nakalin sa sarili mong unawa, sa sarili mong kaalaman, but you are leaning according to the wisdom of the Word of God. Hallelujah. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Hallelujah. Yung binanggit ni Pastor Abraham noong nakaraan, di ba? Bakit ka tinawag na just man? To begin with, we are sinners. Ang just man ay description lang ng mga taong hindi nagkakasala, hindi nagkakamali. Kasi sabi rito, there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Hallelujah. Also take no heed unto all words that are spoken, lest you hear thy servant curse thee. For oftentimes also your own heart knoweth that you yourself likewise has cursed others. Kaya napakahalaga mga kapatid na bantayan natin kung ano ang ating mga sinasalita. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang pinapangsukat mo sa iyong kapwa ay isusukat din sa iyo pabalik. Amen? Kaya nga wag nga tayong humalakhak sa kapahamakan ng iba. Baka ang Diyos ay magalit at yung kapahamakan ng iba ay iparanas naman sa iyo. That's right. All this have I proved by wisdom. I said, I will be wise, but it was far from me. Di ba? Pwede natin sabihin ngayon, ayoko na magkasala, ayoko na magkamali, blah, blah, blah. Hallelujah. Gusto kong maging wise na, gusto kong maging full of wisdom na, pero hindi nangyayari. O ilang beses na natin pinangarap na maging wise. Maubos na lang yung buhok natin sa ulo, di ba? Hindi pa natin nagagawa. Dahil nga hindi natin kayang gawin ang mga bagay ng Diyos without His Spirit. Kaya, mula sa mga young people, dapat natin kauhawan ang pagpupuspos ng Espiritu ng Diyos. Napakahalagang elemento ito para hindi tayo magpa-apekto sa transition ng mga panahon. Dahil ang transition na nangyayari sa ibabaw ng lupa, may epekto yan sa iyo. May epekto yan sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa mga natural na mga bagay, kundi sa mga spiritual na mga bagay. Ang transition ng mga season ay napakahalaga. Katulad ng ating narinig kanina sa 7 church ages, of course,
lahat ng mayroon ng Ephesians, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, narito sa Laodicea. At ang ating tinanggap na kapahayagan sa huling mga araw na ito, mga kapatid, ay sapat para ating, hallelujah, tumbasan ang lahat ng mga pandaraya ng kaaway sa ating panahon. Hindi tayo pinagkulang ng Diyos sa knowledge and understanding. Hindi tayo pinagkulang ng Diyos ng kapahayagan. Salamat na ang Diyos ay nagpadala ng mensahero para ibalik ang ating puso, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya gaya ng narinig natin kanina, mga kapatid, huwag tayong papayag na ang mundong ito ay napapansin natin kung paano nag-a-advance. Pero ang Espiritu ng Diyos, hindi natin napapansin na napakalapit na talaga ng pagparito ng Panginoon. Hindi natin nadidiscern na talaga ang Panginoon kumikilos na. Kaya nga, nabanggit ko kanina, hindi mahalaga sa Diyos kung ano nangyayari sa paligid, kundi yung reaction mo. Because your reaction will tell if you are still in the Spirit of God or you are in the spirit of this world. Diba nabanggit nung nakaraang Sunday, mas magaling pa sa atin ang diablo mag-quote ng Word of God. Mas magaling pa sa atin ang diablo mag-preach ng Word of God. You will be highly blessed by the preaching of Satan, of the devil, mula sa salita ng Diyos. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, you will not discern na pinipervert ng kaaway ang salita ng Diyos. But thank God, we have the Spirit of God. We have the unction of the Spirit. Tinuturuan tayo na wag basta-basta ibigay ang tiwala sa sino man. Because the Spirit of God is only understood by the Spirit of God. Hallelujah. Kaya sa bawat pagpapalit ng panahon, mga kapatid, we should understand na nasa panahon na talaga tayo ng pagparito ng Panginoon. Kaya nga binasa natin sa James chapter 5 at tinampuntahan ng subtopic natin. Napakaganda ng paalala dito ng banal na kasulatan, therefore be patient. Dahil bagaman alam natin na may mga transition ng panahon, kapanahunan na ibinigay ang Diyos para maranasan ang lahat ng kanyang mga nilikha, lalo na tayo ng mga tao. We are so privileged to be called the bride of Jesus Christ. Hallelujah. We are so privileged. Hallelujah. Kaya sa huling mga araw na ito, mga kapatid, we must be into that spirit kung ano ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating panahon. Be patient, brethren, until the coming of the Lord. Patient pa rin ba kayo? Patient pa rin? Pastor, hindi ko na kaya yung ginagawa ng kapatid ko. Parang hindi ko na kayang hintayin ng Panginoon. Pastor, hindi ko na kaya yung mga nangyayari sa buhay ko, magulo na. Parang hindi ko na kaya maghintay sa Panginoon. Huwag ka maghintay. Pero labanan mo yung spirit na yan na ipinapasok ng diablo sa iyong espiritu. Hallelujah. Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. So sinong magsasabi na ang paghihintay sa Panginoon ay isang easygoing life? Ang paghihintay sa Panginoon ay maraming struggle, maraming mga pains, maraming mga ipapahintulot ng Diyos para subukin yung confession of faith mo. Kaya nga hindi guarantee kung matagal ka na naglilingkod sa Diyos. Merong mga bumilang na ng ilang dekada, later on ay nangawala na sa iglesia. Kaya kung meron tayong pag-asa ngayon, wag tayong umasa sa tagal na natin naglilingkod sa Diyos. Umasa tayo sa salita ng Diyos na magiging anchor of our spirit, anchor of our soul. Hallelujah. Yan ang ating guarantee. Be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. So you see, naintindihan na natin ang mga kapanahunan, ang transition ng mga kapanahunan ay para mag-manifest ang purpose ng Diyos according to its timing. At kung naintindihan na natin ang purpose ng Diyos according to the timing of the season, ay ang sunod na gagawin mo, i-condition mo yung puso mo. Ngayon, bukas na sa iyo ang maraming mga
bagay na susubok sa iyong puso sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 11, meron ditong pangako ang Panginoon sa verse 12. Basahin natin saglit. Deuteronomy chapter 11. Alright, kung nandyan na kayo, ay ganito ang ating mababasa. Verse 13. And it shall be that if you earnestly obey my commandments, which I command you today, to love the Lord your God, and serve Him with all your heart and with all your soul. Andiyan pa ba kayo? Are you still serving the Lord with all your heart? With all your soul? Baka naman kahati na ni Facebook yung paglilingkod natin sa Panginoon. Baka naman kahati na ni Instagram. Baka naman kahati na ni TikTok. Ang sabi rito, to love the Lord your God and serve Him with all your heart and with all your soul. Do you love the Lord with all your heart and with all your soul? Baka mamaya makita ka ng iyong kapatid, bigla ka na lang tumatawa dyan mag-isa, yung pala kaka-Facebook mo. Natatawa ka sa binabasa mo or sa tinitignan mo, di ba? Si brother na ito na naman, pumunta sa ganito, nakakatawa yung itsura niya. Wala ka nang ginawa, kundi ganun na lang yung buhay mo. Pinagtatawanan ka rin ng dyablo at nalulungkot ang Diyos. Hallelujah. Serve Him with all your heart and with all your soul, that then I will give you the rain for your land in its season. The early rain and the latter rain, that you may gather in your grain, your new wine, and your oil. Umaasa tayo sa pagparito ng Panginoon, umaasa tayo sa rapture. Pero ang puso natin ay wala sa Panginoon. How can your heart go to rapture if your heart is not with the Lord? How can you go to rapture? How can your body be translated into glorified body if your heart is not in the Lord? Umaasa tayo sa new wine and new oil. It will not happen kung ang ating puso ay nanlalamig na sa Panginoon dahil sa advancement ng technology. Hindi rin pwedeng sabihin ng mga matatanda sa iglesia, buti na lang hindi ako marunong mag-cellphone. Pati yung mga matatanda ngayon, magagaling na mag-cellphone, di ba? Buti nga, 5210 ba yun? 5210 lang yung example ni Pastor Abraham eh. Hallelujah. Pero mas luma pa yata yung 3210, no? Hallelujah. Meron ng 3210 ngayon, medyo advanced. Pero hindi ka makakapag-Facebook. Kaya wag yun yung bilihin mo, hindi ka makakapag-Facebook dun eh. Hallelujah. Then I will give you the rain for your land in its season, the early rain and the latter rain, that you may gather in your grain, your new wine, and your oil. Alam ninyo mga kapatid, this is a preview kung ano ang mangyayari sa araw ng rapture. Kapag ka ang iglesia ay buong pusong nagmamahal sa Panginoon, buong pusong naglilingkod sa Diyos at walang kahati ang ating mga puso at atensyon sa paglilingkod sa Panginoon, although kailangan mo magtrabaho, kailangan mo mag-aral, minsan ay kailangan mong gawin ang mga bagay na dapat mong maging responsibilidad kung ikaw ay nanay, tatay, ate o kuya, anuman ang iyong kalagayan sa iyong pamilya, sa iyong tahanan, naintindihan ng Panginoon yan. Gawin mo yan. Pero wag yan makaagaw ng iyong puso sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat kung ang iglesia ay buong pusong naglilingkod sa Diyos, buong pusong umiibig sa Diyos, ang ating mga gawain ay hindi magiging patay na gawain. Ang ating mga gawain ay hindi magiging walang kabuhay-buhay na paglilingkod sa Diyos. We will be shaken by the Spirit of God kapag ang ating mga puso ay nasa tamang kondisyon sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Puro sa trabaho na lang ating sinishare. Puro sa negosyo ang ating sinishare. Problema nga ruding. Diba? Kahit ano nangyayari sa trabaho mo, share ka ng share. Buti may reels na ngayon ng mga stories. Talagang updated ka. Pero hindi mo na isi-share ang testimony of the Word of God. Hindi natin na isi-share ang mga bagay na dapat malaman ng mga taong dinadalangin natin na akayin ng Panginoon. Sometimes we have the problem. Dinadalangin natin na akayin ng Panginoon ang ating mga mahal sa buhay, pero we are not testifying. Hindi natin ipinapatotoo ang kagandahang loob ng Panginoon. I think there's something wrong.
Hallelujah. I will give you the rain for your land in its season, the early rain and the latter rain, that you may gather in your grain, your new wine, and your oil. Tayo ay nasa Laodicean church age ngayon, but we are not with Laodicea. Lahat ng mga nangyayari sa Laodicea ngayon, hindi na dapat in sa mga anak ng Diyos. Dahil ang ating mga puso't atensyon ay kinakailangan makasabay kung paano kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ating panahon. Just like sa panahon ni Apostle John, nang ang spirit of prophecy ay sumakanya, siya ay napasa Espiritu ng Panginoon at ipinakita sa kanya ang mga bagay na darating, ni ang mga bagay na nakalipas ay pinakita ng Panginoon. There's really something when the Spirit of God is moving. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa isang kaluluwa, meron talagang kakaiba at mga bagay na dakila na ginagawa at ipinapakita ang Diyos na dapat kauhawan ng iglesia, na dapat kauhawan, hallelujah, ng bawat isa na naglilingkod at umiibig sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Sinasabi natin na malapit na ang Panginoon pero hindi natin naintindihan kung paano na kumikilos ang Espiritu ng Diyos ngayon. Are we saying that because we have heard so many times sa mga preaching? Or do we really mean and we are waiting patiently sa pagparito ng Panginoon? It gets so much painful. Hallelujah. Ang transition kapag hindi ka nakasabay sa susunod na season ng paggawa ng Panginoon. Huwag kang magpapaiwan. Amen? Kung flying eagle ang anointing ng Panginoon ngayon, dapat ay nasa anointing ka na lumilipad ka na, hindi yung puro sa ilalim ang iyong nakikita. Oh, come on. Mga anak ng Diyos na merong eagle anointing. Lumipad ka na, bumangon ka. Tignan mo mula sa malayo ang lahat ng mga ginagawa ng ating Panginoon. Get in the spirit of the flying eagle because that is the anointing of God in our time. Natutuwa tayo sa mga eroplano na lumilipad, spaceship na mga nakakalabas ng Earth. But how about you? Don't you realize? Kaya ganyan ang panahon ng sanlibutan ngayon, nasa astronaut age because ganun din ang paggawa ng Espiritu ng Diyos. Nasa flying eagle anointing tayo. Kung paano naintindihan natin during winter season, mukhang patay ang mga puno, but because of the anointing na nandoon sa puno na yon, because of the divine power of God na nilagay niya sa puno na yon, time is coming na muli siyang nabubuhay, namumukadkad ang kanyang dahon ay muling bumabalik sa kanyang kasiglahan hanggang siya'y magbunga. There is an anointing. Pero kung titingin tayo sa puno at wala tayong understanding, we are just informed, oh, this tree is dead already. But no. May kapangyarihan ng Diyos na bubuhay sa kanya kahit mukha siyang patay. And we cannot, it's the same thing, hindi natin maiintindihan na kumikilos na palang Espiritu ng Diyos pagka tayo ay masyadong babad sa mga bagay sa sanlibutan. May deserves as a reminder sa ating iglesia because we are waiting for the coming of the Lord and the coming of the Lord is already at hand. Do you believe it? Hallelujah. So we cannot receive the new wine and new oil kung ating mga puso ay malayo sa Panginoon. Ang bibig lang nagsasabi na malapit na ang Panginoon. Mga young people, I hope hindi tayo nasa isang kalagayan na Wednesday ngayon na-attend ako, Sunday ngayon na-attend ako. Dapat mo maintindihan na naririto ka dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Walang ibang dahilan kundi ang maglingkod ka sa Diyos ng buong puso at kaluluwa. Hindi dahil sabi ni Daddy, sabi ni Mommy, kundi ito ang iniudyok ng Panginoon sa iyong puso na gawin mo ang iyong bahagi ng pagtawag ng Diyos sa buhay mo. Naintindihan po ba natin mga young people, mga magulang? Hindi nonsense ang ating buhay at paglitaw sa ibabaw ng lupang ito, may layunin ng ating Panginoon. At naniniwala ako na hindi sa walang kabuluhan na ipinagkaloob sa atin ang prophet sa ating panahon, William Branham, na walang purpose. I believe, hallelujah, talagang dinesenyo na ng Diyos na palitawin ang propetang kagaya niya dahil alam ng Panginoon ang panahong kinabubuhayan natin. We need a prophet like him. We need an anointing of the prophet like him. Para ingatan ng iglesia ang bride sa panahon na napakadaya na ng dyablo sa ating panahon. That's why we have the former and latter rain. Naintindihan na natin na ang pagtuturo ng prophet is the former rain, the early rain, the teaching rain. Pero may pangako ang Panginoon sa ating binasa
Hallelujah! Na darating ang panahon na ang una at huling ulan ay pagsasamahin ng Panginoon at yan ay hudyat na tayo ay malapit ng umuwi sa ating tunay na tahanan. Amen? But we need to get into the transition, the spirit of transition, para maintindihan na natin, season na ito ng rapture, season na ito ng pag-uwi sa ating land of glory, season na ito ng pagpapalit ng katawan. But if we are not in the Spirit of God na kumikilos sa ating panahon, hindi natin maiintindihan, may mga na-rapture na lang, hindi mo pa namalayan. Yan na ang pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang claiming to be the bride of Jesus Christ. Look at Hosea chapter 6 verse 1. Come and let us return unto the Lord. Establish your heart. For he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us. Ano yan? Season yan. Referring to Israel, there is a time na i-torn ang Israel, there is a time to heal Israel, there is a time to smite Israel, and there is a time to bind up Israel. After 2 days will He revive us, in the third day He will raise us up, and we shall live in His sight. Yung fulfillment ng 2 days ay nasa ating mga paningin na ngayon. Amen? Then we shall know, if we follow on to know the Lord, His going forth is prepared as the morning. Ang pagparito ng Panginoon ay kagaya ng pagsikat ng araw. And He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. May anointing ang Espiritu ng Diyos na dapat masalo ng bride sa ating panahon. May anointing ang Espiritu ng Diyos sa panahong ito na advance na ang technology na dapat nating mahapuhap sa ating panahon. Dahil kung hindi natin mararanasan ang anointing na yan, hindi mo mararanasan how it feels na mapalitan ang katawang ito ng katawang wala nang anumang mga nararamdaman sa karamdaman, hindi na maaaring tabla ng mga gawa ng mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi mo mararanasan ang glorification. Hallelujah! For we know the latter and former rain, pag pinagsama na ito, ang anointing na ito, ay may kinalaman. Hallelujah, sa 7 thundering voices sa ating panahon. To wake her up again, to wake the bride again. Hallelujah, for the manifesting time of the third full ministry ng bride. Hallelujah. Let's read Hosea chapter 10, verse 12. Yamang ating pinag-uusapan ang pagiging patient, and we are closing. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy. Mangaghasik kayo sa inyong sarili sa katwiran. Nandyan po ba kayo? Huwag natin iaasa sa iba, sa ating mga katabi ang paghahasik ng katwiran ng Panginoon. Magsigapas kayo ayon sa kaawaan. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukirin. Kung masyado na tayong busy sa social media, mga trabaho at negosyo, nakalimutan na natin na meron tayong obligasyon na magpalago sa spiritual nating mga pangangailangan, because the real you is not you na busy sa social media at sa mga bagay sa lupa. The real you ay yung kaluluwa mo na pinagpapala dapat spiritually. Inyong pinabayaang bukirin. Sino rito ang amin? Panginoon, nanlalamig ako, napabayaan ko na ang aking bukirin. Remember, ang ating Panginoon ay inilarawan sa isang magbubukid na naghasik at buong tiyaga na naghihintay sa araw ng pag-ani. Naintindihan po ba natin? Tayo'y bukirin ng Panginoon. Pinagpapagalan niya ang ating mga kaluluwa. Tayo'y bukirin ng Panginoon. Huwag nawa nating pabayaan ang ating mga kaluluwa. Baka ang gabing ito'y gamitin ng Panginoon, hallelujah, para gisingin tayo at ang mga panahon ng mga pagkakatipon na lagi na lang malamig ang ating mga puso't kaluluwa sa paglilingkod sa Diyos ay matapos na. Sino rito ang nasa kalamigan, handang umamin sa Panginoon? Meron ba nga amin? Bungkalin mo ang pinabayaang bukirin sapagkat panahon na para hanapin ang Panginoon hanggat sa siya'y dumating at magdala ng katwiran sa inyo.
Verse 13. Kayo'y nagaghasik ng kasamaan, kayo'y nagsiani ng kasalanan. Kayo'y nagsikain ng bunga ng kabulaanan, sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong lakad. Sa karamihan ng iyong makapangyarihang lalaki. Sino kaya rito ang aamin? O Panginoon, masyado ko nang napabayaan ng aking bukirin. Pero ikaw ay umaasa sa bunga. The fruit of the Spirit is love, faith, gentleness. Diba? Galatians chapter 5. Nagbubunga pa ba ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay? O masyado tayong apektado ng mga transition? Ang subukan dito ng ating pananampalataya when you are in the transition. Nasa transition tayo ngayon between the coming of the Lord and your life here on earth. Hindi madaling, yan madaling maging Krisyano. Pero ang magpaka-Krisyano ay napakahirap na bagay. Kaya nga madaling maligtas, pero ang gawin ng mga gawain ng isang ligtas ay isang bagay na napakahirap kung walang Espiritu ng Diyos. Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Since we're talking about our subtopic, fulfilled purpose and an established heart. Established na ba ang ating mga puso? Dahil yun ang requirement ng Panginoon. Kung kino-confess natin na malapit na ang Panginoon, be patient while waiting. And establish our hearts, for the coming of the Lord is at hand. Huwag natin hayaan ang lahat ng mga development sa ibabaw ng lupa ay palitan ang katotohanan ng pagiging realidad ng Diyos sa kanyang mga pangako. Marami ng mga nanlalamig ngayon. Just try to compare our generation sa mga generation ng unang mga mananampalataya way back 1980s, 1990s. Baka may masilip kang kaunting kaiba kaysa panahon nila sa panahon natin ngayon. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, He is the same yesterday, today, and forever. Kahit na moderno na ang ating panahon, pero wag nawang magbago ang alab natin sa paglilingkod sa Panginoon. Di ano ay, bakit may mga milagrong nagaganap sa mga earlier years ng Christianity? Can you try to imagine bakit may mga revival, may mga himala, may maraming mga gawa ng Espiritu ng Diyos na naranasan ng mga unang henerasyon? Simply because their faith is solidly in line with the Word of God. Hindi nila pinabayaan ang kanilang mga paglilingkod sa Panginoon. Kahit maraming mga responsibilidad sa pamilya, sa trabaho, etc. na dapat gampanan. But you know, kilala na, lagi natin sinasabi, napaka-easy ng buhay natin ngayon. Madali na lang bumili ng sasakyan, madali magkabahay, pero way back, ang hirap magkaroon ng sariling bahay, ang hirap magkaroon ng sariling sasakyan. Pero ngayon, pinadali na lahat ng dyablo. Pag hindi mo naintindihan ang kalooban ng Diyos. Ikaw naman ay tuwang-tuwa ka sa achievement mo, tuwang-tuwa ka sa accomplishment mo, kaya kapag ka nasagi ang sasakyan mo, para kang namatayan. Gasgasan. Hindi mo alam, ikaw ang ginagasgasan ng dyablo. Hindi mo napapansin, ang puso mo ay nababaling na sa mga bagay na lumilipas. Sino sa atin ang napabayaan na ang bukirin? Kagaya ng ginawa, hallelujah, ni Isaac at ni Jacob, bungkalin uli natin yung mga balon na tinabunan ng kaaway ng pinasimulang hukayin pa ni Amang Abraham. At hayaan natin ang pagkilos ng Diyos ay sumagana sa ating panahon. Hallelujah. Ito yung panahon na marami ng mga hospital, marami ng mga emergency rooms, marami na talagang libangan ngayon na para ba pati yung mga Kristiyano ay malibang at magmisto lang walang hinihintay na paparitong Kristo. Di ba? Napapansin niyo ba yan? O sino rito libang na libang sa sanlibutan? Alam niyo kapag mahilig kayo manood ng basketball, lalo na pag championship, di ba? Lalo na kapag ilang minuto na lang at lamang ang kalaban ng dalawa at there's no other way kundi mag 3-pointer ka. Eh kahit nasa TV ka lang nanonood, sige, galingan mo, shoot mo yan, ayan na, shoot! Eh hindi na shoot. Pero ikaw, nanonood ka lang, para kang, talo na, mas excited ka pa doon sa naglalaro.
Bakit? Nakapasok ka kasi doon sa espiritu ng realm ng basketball. That's the way I would like to encourage the church. Kung gaano tayo ka-excited sa mga bagay sa sanlibutan, dapat mas excited tayo sa mga bagay na espiritu ng Diyos. Kung nagagawa mong humiyaw, tumalon, pagka na-excite ka sa championship ng volleyball at ng basketball, mas gawin mo yan pagdating sa pagkilos ng Espiritu ng Panginoon upang hindi ka mapag-iwanan sa araw ng pagparito ng Panginoon ay makatiyak ka na ikaw ay handa na talaga. Hindi yung pagka laban ni Pacquiao, lahat talagang saradong negosyo, lahat talagang nanunood. Well, pati mga kriminal humihinto sa paggawa ng krimen. Zero crime. Paglabanan ni Pacquiao. Lahat nakatutok. But how about the work of God? How about the Spirit of God? Baka napabayaan na natin ang ating bukirin. It's just like yung ating mga desperation ay para kumita lang, para si brother nakabili na ng sasakyan, kailangan makabili na rin ako. Si brother nakapagpatayo na ng bahay, kailangan makapagpatay. What kind of mindset is that? Do not ever measure your life sa mga ikinasasagana ng iba. Dahil may paraan ang Diyos kung papaano ka rin niya aakayin sa pagsagana at sa pagtatagumpay. That's why the best you can do is to rejoice. No matter how evil or how good are the situations, rejoice in the Lord. Para ikaw ay lagi magpasalamat sa Panginoon. At hindi mo mapabayaan na meron kang bahagi na dapat mong gampanan bilang mga anak na lalaki at babae ng ating Panginoon. Again, as the Bible says, the Lord is at hand. Malapit nang pumarito ang Panginoon. Pero ang ating mga puso ba, established na sa Kristo na parating? Established na ba sa pagparito ng ating Panginoon? Then, what are you doing right now? Palakpakan natin ang ating Panginoon. We are already at the transition of the coming of the Lord. So be right in the Spirit of God. Get into the Spirit of Jesus na nangakong paparito. Amen? Alam niyo kung ano ang manifestation ng established heart? Hindi madaling magtampo. Hindi madaling magalit. Hindi madaling mag-isip ng masama. Hindi madaling panaingan. Hallelujah! Hindi mahirap panaingan. Ang established heart, selfless yan. Ang established heart, iniisip niya ang kanyang kapatid. Iniisip niya ang iba. Just like Jesus, hallelujah. Ang established heart, hindi mahirap sa kanyang magpatawad sa kanya'y nagkasala. Ang established heart ay nagpapahalaga sa lahat ng mga bagay na espiritual. Ang established heart ay may katihakang sasalubong sa Panginoon. Hindi niya sasayangin, hallelujah, ang pinagpagalan ng husbandman. Hindi niya sasayangin ang mga bagay na pinaghasikan ng Panginoon. Kung tayo ay nanlalamig, ihinto mo na ang panlalamig, kapatid. You have the power right now. May kapangyarihan ka ngayon din na mag-alab ang puso. May kapangyarihan ka ngayon, hallelujah, na ang puso mo'y manumbalik sa Panginoon. Return unto the Lord, for He is about to come. Marami ka nang napabayaan, marami ka nang mga bagay na hindi nagagawa. You are so busy for your economic life. And yet, you are expecting that the Lord is coming soon. Ang ating bukirin ay ating ihandog sa Panginoon na hitik sa bunga. May nagmamahal pa ba sa Panginoon? Mahal niyo pa ba ang Panginoon? Do you think hindi siya nagsiselos sa atin? Baka may pinagsiselosan ang Panginoon. But I hope wala. Ang ating puso ay nasa Panginoon pa rin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo magsitayo at manalangin. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. How blessed we are to serve a true, genuine God like you. Hallelujah. O banal naming Diyos, salamat sa iyong mga salita. Salamat na ipinapaunawa mo sa amin, Lord, na ang lahat ng mga bagay na nangyayari, mabuti man o hindi mabuti, ay dapat namin ipagpasalamat sa iyo.
sapagkat kapag dumadating ang mga time na mga troubles, time of peace, alam namin meron kang purpose. At ang layunin mo, Panginoon, ay maluwalhati ang iyong pangalan. At habang kami, Lord God, ay nasa ganitong kalagayan na naiintindihan namin ang iyong kalooban sa mga transition na nangyayari sa aming mga buhay, lalo't ikaw ay napakalapit ng pumarito. Lahat ng mga mabubuting reaction namin sa mga bagay na kahit masasama na sa paningin, ang kapalit nito ay ang isang pusong tumitibay, isang pusong lumalago sa mga spiritual na bagay. At ito ang aking samot dalangin, Lord, together with our beloved pastor at lahat ng mga manggagawa na nagpapagal sa ubasan na ito. Layunin namin, Lord God, wishes namin, Lord, desire namin, Panginoon, ang iglesyang ito ay ma-establish ang puso sa paglilingkod sa iyo, yamang napakalapit na ng iyong pagparito. Panginoon, tunay, hindi namin maintindihan ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa iyong biyaya. Kaya maraming salamat sa gabi ito. We give you glory and honor and praises in the mighty name of